Ang ating vlog ngayon ay kailan ba pwedeng ilabas ang puppies, di ba? XL American Bully Asia, XL American Bully Dollar. Mag-upgrade na tayo dahil hit na silang dalawa sabay. Comment, sino sa dalawa ang gusto nyong i-partner dito sa dalawa? Si Kronos ba para kay Dollar o si Kronos para kay Asia? O si King Sila para kay Dollar at si King Sila ay para kay Asia? Hi guys! Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe. Sam Wallace Take. Kamusta mga ka-Wallace Take? Nakita nyo ba yung nakaraang vlog? Na si Swiss ay naihatid na natin sa forevermore niya. Maraming salamat Sir Joey Generoso. Inaantay na natin ang ating magmamahal sa nag-iisang Swiss franc natin. Ayan na nga, nag-doorbell na. Kaya tara, salubungin natin yung sinasabi ko sa inyong forevermore. Yun! Guys, please welcome. Sir JJ. Hello. Sorry, nag-vlog ako. Sir Joey. Joey, pasok tayo, pasok tayo. Grabe oh. Grabe oh. Sus! Champion Nano Exotic Bully na kasunod ng tatay niya. O siya, sir, uwi mo na. Kasi baka maiyak pa ako. Sir Joey, thank you din. Thank you. Idol, sobra. Tara, hatid natin sila. Okay. Bye, Swiss. Iyak ka na, Lucille. Tara, sir, hatid namin kayo. Thank you. Alam nyo naman, siya ay sikat na singer na mga kinanta nga niya ay Forevermore, Tell Me, yung Tell Me, Where Did I Go Wrong, diba? Biruin mo, isang magaling na singer. Pinagkatiwalaan yung breeding natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Pero dahil doon mga ka-Wallace Take, ito nakakatawa. Dahil doon, XL ako ng XL. Lagi na lang si Kronos ang nakikita ko. Nung hinatid ko na si Swiss at nakita ko uli ang mga nano exotic bully ko, grabe, sabi ko, napakaganda pala nito. Grabe, iba pa rin ang first love guys, iba pa rin. Siyempre, first love natin, exotic bully. Tapos siyempre, ang second natin is American bully. Dahil nga gusto ko sa mga show-show. Diba? So, ang nakita ko sa kanila, grabe. Sobrang liliit pala talaga nila sa 7 months. Kasi, 6 days na lang, 7 months na sila. So, ganun sila kaliit na ngayon lang ako nakabreed ng ganun. So, ibig sabihin talaga, tama. Yung una na ang breeding natin ay hindi natin masabi agad. Kasi nga, newbie pa lang eh, bago pa lang tayo eh. Hindi natin masasabi kung ano kayang kalalabasan nito. Basta ang gusto lang natin, nung unang makita natin, wow, ang gandang aso. Wow, ang cute na aso. Wow, ang macho na aso. Yun lang ang alam natin eh. Pero, as you go along, natututo ka, 'di ba? Ako sa totoo lang, hindi ako nagkakamali, 4 years na simula nag-alaga ako ng American Bully. Yun na nga, si Sailor Moon is half American Bully pa, half exotic. Dahil nga ganoon ang nangyari. So, ito sinasabi ko dahil nga marami ring comment na nagsasabi sa akin na bakit mo agad masasabing nano exotic 'yan? Eh wala pa ngang 1 taon, wala pa ngang, basta hindi mo pa nga alam. Alam nyo guys,
nasabi ko yun na, nasabi ko kasi na old style, di ba? Old style in a sense na noon kasi mixing ang ginagawa. Depende kasi sa breed mo eh, kung imimix mo eh. Yung American Bully kasi, dahil nga nauso ang exotic bully, kumbaga talagang gusto nating lumitaw yung pagka-exotic, so namimix natin. So ngayon, malilito talaga tayo. So aantayin natin kung ang lalabas ba dyan is American Bully o exotic bully. Kasi nga, yun yung nangyayari. Kaya guys, iba ang American Bully, iba ang exotic bully. Kasi noon, pag newbie ka pa lang, dahil nga kadarating lang ng exotic, yun na nga yun nangyari. Pinag-mix-mix na, di ba? Eh well, eto naman, dahil nga 4 years na tayong nag-breed, syempre, yung ating stock ay medyo nag-i-improve somehow. Sa year by year, nag-i-improve eh. So, yun na nga, ang nanay kasi at ang tatay ng nano-exotic bully ko ay si Sterling Pound and si Eurobabe. Si Eurobabe ay tatay si Crazy Boss. Ito namang yung nanay ni Eurobabe ay Miyagi Blood na sobrang liit din talaga. So kaya ang lumabas ay si Eurobabe, which is kung makikita mo si Eurobabe, pag makita mo sa video, parang malaki siya kasi yung tindigan niya hindi siya yung elbow out. So ngayon, pinartner ko siya kay Sterling Pound na talagang nano-exotic na elbow out ko. Pero kung mapapanood mo yung aking mga vlog noon kay Sterling Pound na pinartner ko si Eurobabe, makikita mo sa video, sobrang konti lang ang diferensya. Talaga namang masasabi mong nano-exotic din si Eurobabe na maliit talaga. So ngayon, syempre, pag nag-breed yung dalawa, ano i-expect mo? Diba? Mag-i-expect ka na may nano-exotic dyan. Sa cubby breed mo, malalaman mo na pag nakakita ka ng kakaiba. Which is yun yung nakita ko. Na pagtingin ko sa kanila, grabe, may nano-exotic dito. O ngayon, ang tanong, napatunayan ko ba? Tama ba ako na may nano-exotic ba? O guys, eto. Please welcome. 6 days na lang, 7 months na. Bulgarian and Dinar. Oh guys, nakakita nyo, di ba? Sobrang liliit mga kawalastik. Oh, si Bulgarian nga pala, 6 days na lang, 7 months na. So, hindi pala ako ng hula. Kumbaga, hindi hula yun eh. Yun yung nakita ko sa structure niya eh. Kumbaga, syempre, somehow, sa 4 years ko, syempre, makikita mo na ang kaibahan ng mga breeding mo, di ba? So, hindi ko sinasabing 100% dahil nga, pogi sa maganda nga. Pag nanganak eh, meron pang magugulat ka eh. Pogi naman yung nanay, pogi naman yung tatay, pero may iba, di ba? May ganun talaga. Pero syempre, pag ang bloodline mo ay maganda, tapos nanganak na maganda, tapos pinartner uli sa maganda, yung generation niya ay maganda na maganda. So 90% maganda lalabas. So, which is, ito ang nangyari kay Eurobabe and Sterling Pound. Oh. Boom! Nano wave. Oh, ayan oh, Bulgarian! Dinar! Oh, di ba? Ako nga pala. Ang ating vlog ngayon ay kailan ba pwedeng ilabas ang puppies, di ba? Yun eh, kailan ba pwedeng ilabas ang puppies? Eh sa totoo lang, etong mga to, hindi mo akalain mga 7 months na to. Kasi akalain mo mga 3 months pa lang eh. Yung laki nila pang 3 months pa lang eh. Oh. Nano wave, nano exotic bully. First day sinabi ko, nano exotic bully to. Ayan, hindi tayo nagkamali.
Salamat sa experience. Salamat sa mga kaibigan kong breeder na nagturo sa akin. Salamat, hindi ako nagkamali. Hindi tayo nagmamagaling. Yun ay experience natin at turo ng mga kaibigan natin. Hindi habang buhay newbie tayo, pero dapat ang mindset, newbie pa rin kahit matagal ka na. Yan ngayon, sasabihin ko sa inyo kung kailan pwedeng ilabas ang puppies. So, labas natin sila. Let's go! Come here. Psst, come here. Dinar, come. Dinar. Ganyan, Dinar. Video. Nakikita ba sila? Guys, nakita nyo, di ba? Ang cute, grabe. Kung hindi ko pa na-release si Swiss, hindi ko pa sila makikita, uy, may quality exotic bully pala ako. Ayaw, hindi sanay hindi sanay sa lisyo. Hindi sanay okay lang yan, masasanay din yan. Hello. Dito. Yan look, guys, Nano exotic bully. Tawagin mo sila para ayan. Nano exotic bully. Okay, guys, eto na. Kailan ba pwedeng ilabas ang ating mga puppies? Pwede nating ilabas as experience ko at turo sa atin ng mga kaibigan nating breeder. Pwede nating ilabas ang ating aso pag-complete na sila ng 4 vaccine. Okay? So, kasi 4 months pa lang, meron na ako nakikita nilalabas. Takot na takot ako. Sa totoo lang, para sa akin, mas maganda ilabas mo ang puppies mo ng 4 vaccine, tapos siguro mga nasa 6 months na sila, para alam mo yun, matibay na. Kasi pag 4 months pa lang, nakakakaba. Kasi sa mga show, merong 4 months nakikita ko nilalabas na. Nakakatakot. Hindi mura ang ating exotic bully. Hindi mura. Lalo na nano exotic bully. Ito ang hirap na hirap palabasin dito sa Pinas. Pero ito, nasa kamay na natin. Ayan pakita mo, Lucille. Pakita mo. Dan. Bulgarian and Dinar. Ayan Nano exotic bully. 6 days na lang, 7 months na sila. Sobrang liit. So, lika, ibabaw mo, ayan 7 months. Ayan. 7 months, guys. So talagang maliit sila. Talagang tama tayo. Talagang masasabi mong si Sterling Pound ay purong nano exotic bully. 'Di ba? Si si Eurobabe naman ay talagang maliliit din yung kanyang bloodline. So ayan lakad na natin. Sobrang cute nito. Grabe, excel ako ng excel pero grabe ito matinding cute talaga. Let's go na. Come. Come, Dinar, come, Dinar, come. Oh, good girl. Come here. Bulgarian, come. Dinar. Dito ka. Hello, Dinar. Come. Shh. Dinar. Uy, come here. Halika na dito. Okay, guys, tignan mo. Napakatagal namin lumakad, ganyan na itsura. Manang-mana sa tatay nila. Uy, halika na, dito. Hello. Sobrang liit, 7 months, Guys, pag gantong may nano exotic bully kayo, ay hindi pwedeng iwawalk nyo to, ilileash nyo to. Actually, ang leash sa kanila, ang collar sa kanila is design lang talaga sa kanila. Lalo na pag nano exotic bully. Guys, pag nano exotic bully ang aso mo, pwede mo silang ilabas ng 7 months, pero I suggest na ang kailangan nila ay wagon. Ano yung wagon? Mamaya, isasakay natin sila sa wagon na sinasabi ko. Hindi sila advisable na magganto tapos maglakad. Guys, tignan mo naman, sa liit ng paa nila, makakaya ba nila? Naku, baka nga ilang 100 meters hingali na sila sa sobrang liit ng mga paa nila. So, ang kailangan nila is wagon o kaya yung mga stroller. Yan talaga pag nano exotic ang alaga mo. So, pwede mo silang ilabas ng 4 months siguro kung naka-stroller, pero yung kung iwawalk mo, ilalabas mo sa ganto, katulad ng ginagawa ko, mas okay kung
kung sila ay nasa 6 months na. Tingnan mo ang ginagawa nila. Wala silang ibang ginagawa kundi umamoy ng umamoy. Ayan, oh. Wala silang gagawin, guys, kundi umamoy ng umamoy. Yan ang delikado kasi dila eh. Doon sila makakuha ng sakit eh. Diba? Ngayon, ano naman ang suggestion ko na vaccine? O, doon tayo. Lipat naman tayo doon. Iba-ibang background dapat, guys. Dinar! Dinar! Tignan mo si Dinar, guys, oh. Oh, si Bulgarian eh. Kilalang kilala ako. Dinar, come! Dinar! Come! Come! Good! Okay, guys. Dito naman tayo sa ating, background. Ang suggestion ko, pagdating sa vaccine ay first vaccine natin, pwedeng 5-in-1. Second vaccine ay pwede rin 5-in-1, pwede rin 6-in-1. Third vaccine, pwede ng 8-in-1. And fourth vaccine, 8-in-1. Yun ang ginagawa ko. Pare-pares lang naman sila. May mga dagdag lang na against sa ganito, against sa ganito. Ang 8-in-1 kasi, may against siya sa leptopyrosis. Yung mga sa daga, ihi, yung mga ganyan. So, mas maganda yun. Pero syempre, pag 8-in-1, mas mahal. Diba? Pero ang una talagang vaccine na ginagamit, 5-in-1 muna. O, tas ikaw na bahala. Basta ganun ang akin, guys. Ganun ang akin. 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1, tapos 8-in-1. Ganun ang ginagawa ko. Tas kung gusto mong magpa-anti-rabies, go, gawin mo. So, ayan. Yun ang gagawin mo. Para paglabas nila, diba? Walang problema. Kasi kaya pinapa 8-in-1 ko, hindi mo maiiwasan may daga sa bahay nyo, may ihi, tapos free roam. Hindi nakakulong. Gala-gala lang sa loob ng bahay, baka makadila, di ba? At least protection nila yun, di ba? Na mag-8-in-1 sila. Kaya yun ang mas okay. Tapos, pwede mo nang ilabas. 4 months, pwede mong ilabas. 5 months, pwede mong ilabas. 6 months, pwede mong ilabas. Basta complete ng vaccine. Yun lang ang pinaka-importante sa lahat. Tapos, gusto kong igala to kasi puro ko Kronos, puro ko lakad ako ng lakad. Gusto ko naman makakita ng cute. Ang problema dito, yung wagon ay medyo maliit na nga yung pinaka-walling niya, hindi pa rin sila kita. Kasi ginamit ko yung kay Labos eh. Talagang kitang-kita sila boss, malalaki. Pero iba kasi ito eh, maliliit na eh. Kaya kukuhain ko yung wagon, guys. Okay guys, ito ang ating wagon na sinasabi. Pakita mo. Dan. Yan ang wagon nating sinasabi, di ba? O, pag may nano-exotic bully ka, dahil alam mo naman, ang exotic bully ay sobrang hingalin at prone sila sa heat stroke and heart attack. Pag maglalakad ka sa mall, ito ang gagamitin mo. O kahit dyan, kung gusto mo silang igala, hindi kasi pwede, hindi uubra talaga guys, ang ilis sila. Okay, buhatin na natin to. Bagay. Boom. Lagay natin, pakita mo. Boom. Yun. Dito mo lalagay yung ating leash na design. Sa totoo lang guys, pag may wagon ka, iwas makadila sila, 'di ba? Edi magwagon ka na. May karapatan ka naman magwagon kasi maliit ang aso mo, tapos pogi ang aso mo, maganda yung aso mo. Ayan tingnan mo, pakita mo. Para makakatalon na sila, di ba? Ang maganda nito, iwas heat stroke na yung aso natin. Tapos enjoy pa sila, di ba? Hindi ka mangangamba. Tapos bili ka ng di ba? Pag ang aso mo ay gustong-gusto mo ng naka-aircon, gustong-gusto mo silang laging nasa aircon sa bahay. Siyempre, pag lumabas siya, maiinitan yan. Pwede kang bumili ng declip na electric fan. Yun na charge, di ba? Walang problema. Ayan. Para ka na rin may dalang baby niyan. Tapos, pag titinginan ka pa ng tao dyan kasi super cute at napakamahal ng aso mo. Ayan di ba? Nano exotic bully, 7 months na. Grabe. First time to produce yung ganito ka quality. Salamat kay J Bros. Shoutout sa'yo, J Bros. Galing, talagang nag-i-invest para sa magandang aso, para tulong sa Pinas, para quality yung lalabas. Ito na nga, isa ako sa napamahagian na magkaroon ng breeding na ganito kaganda.
Ano? Okay ba? Okay ba? Oy, shoutout nga pala dito sa wagon na to, Vapi and Company. Hindi ko na alam kung sino may-ari niyan, basta yan. Kung gusto niyo ng wagon, baka mayroon pa sila. Pero nakabili din ako ng ibang wagon, navy blue ang kulay niya, sa HMR. So try nyo sa HMR kung mayroon silang wagon na ganyan. Ang maganda dito, nakita nyo to. Pag mainit, pwede yan lagyan ng lagyan ng ang tawag doon? Bubong. Oh, try natin. Ito. Oh, guys, papakita ko lang na mayroong bubong yan. Dan. Huwag niyong kuhain. Di ba, guys? Ganda, di ba? Oh, para sa mahal niyong aso. Di ba? Okay ba? Galing, no, guys? Vapi and Company. Siyempre, hindi na maiinitan ng aso nyo. Dan. Hello, Bulgarian. Dinar, up ka. Hindi ka ma-up, Dinar. Ayan, guys. Bili kayo niyan, ha. Alam nyo na pag nilabas ang aso, kailangan complete ng vaccine. Yan ang ating tatandaan, kumpleto ng vaccine. Para sa ganon, hindi kayo nangangamba. Ano bang pwede magkaroon? Distemper, parvo, ay naku po. Pag nagkasakit sila ng ganon, grabe yung percent ng chance na maubuhay pa yung aso mo. Kaya, wag dapat mangyari yon. So, prevention is better than cure. So, ibig sabihin, magpa-vaccine para sa mga mahal nyong aso, para hindi tayo iiyak-iyak tuwang-tuwa tayo dahil nakalabas sila, napagmalaki natin sila, pero at the end, magkakasakit sila, mamamatay sila, baliwala. Kumbaga, panandalian, okay, maganda yung aso mo, panandalian, pero nagkasakit naman. Diba? 4 months, pwede mo nang ilabas yan sila, basta kompleto ng vaccine. Okay? Happy sila, guys. Happy. At meron akong balita sa inyo. I'm so excited, guys. I'm so excited for this one. Actually, for 2 pala, hindi pala this one. Sabihin ko na ba? Yay! Hindi. Bago ang lahat. Salamat ulit kay J Bros. Salamat sa breeding natin dahil talagang nung paglabas ng mga breeding na to, hindi ako napahiya. Hindi ako napahiya na pagkasabi ko na nano-exotic to. Ayan. Pakita mo. Nano-exotic bully. 6 days. Mag 7 months na sila. Diba? Hindi ako nagkamali. Diba? Actually, hindi ako nang hula. Tiningnan ko lang kasi nga sa experience na nangyari sa akin ay nakita ko na, diba? Hindi ka naman siguro bobo para habang sa tagal-tagal ng pagbe-breeding mo hindi mo pa rin alam at mag-aantay ka pa rin ng 1 taon. Diba? Basta always newbie lang. Tapos always newbie lang yung thinking. Diba? Yun ang pinakamaganda doon Kasi akala ng ibang tao, ay wala yan. Pero sa loob mo, ang dami mong natututunan. Diba? Ako naman dito, as a vlogger, i-share ko sa inyo. I-share ko talaga lahat sa inyo. Kasi wala naman ibang mag-vlog So, si Sam Walastik talaga yun. At na-experience ko, sasabihin ko sa inyo para pare-pares tayong natututo. So, ano yung ating ano yung 4-2 na sinasabi natin? Tara, pasok tayo. Andito na tayo. Excel American Bully Asia. Excel American Bully Dollar. Mag-upgrade na tayo dahil hit na silang dalawa sabay. So, kanino ba ibabanat? I'm so excited. Of course, King Sila and Kronos. Excited na ako dahil alam ko excited kayo. Napakagandang breeding. Ngayon, comment. Sino sa dalawa ang gusto nyong i-partner dito sa dalawa? Si Kronos ba para kay Dollar? O si Kronos para kay Asia? O si King Sila para kay Dollar at si King Sila ay para kay Asia? Tulungan nyo ako. Message nyo. Sabihin nyo ang dahilan kung bakit yun ang na-partner nyo. Para sa ganun, makatulong kayo sa akin at makaproduce tayo ng magandang Excel American Bully.
Hanggang sa muling vlog, naiwan ko yung mga chikiting doon. Bye-bye!